Morning po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may The Village Square, Alabang main entrance, Alabang Zabuti Road, Las Piñas po yan. At Las Piñas 1, Almanza 1, Las Piñas. At dadalhin po natin yan sa may Southville 3 Poblacion, Muntinlupa. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, ayan. Makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan habang tayo ay papunta doon sa ating pick-up area. At nasa ikatong palapag ng bahay siya na makita nga umutok o may utok doon sa galing sa kwarto ng kanyang kapitbahay at saraan ay pinundan na ito ng mabilis sa paglaki ng apoy. Nakalabas naman kanya lahat ang mga okupante na kanilang bahay na binubuo ng 4 na individual, kay na rin yung mga okupante sa dalawang pintuang apartment. Wala din anya silang may isang gamit na nangyari tulog na una lamang nangyari sa 3 dekada kanyang paninirahan sa bahay. Ganap na alas 3 ng hapon nang ideklara naman ng Bureau of Protection na fire asset control na itong tunog. Naitaas sa unang alarma ang tunog, alauna 55 ng hapon at ngayon ay patuloy pa pinagsusumigapan na ganap na itong makapula. Ito namang pinagsalit na pwersa mula sa mga tao ng Bureau of Protection at ng mga fire volunteers. Ay, Sam, wala namang nasaktan, wala namang missing pa hanggang ngayon. Yun ang magandang balita, Karen, walang nasaktan dito sa insidente maging sa panig itong mga responding bumbero. Ako rin sa Lieutenant James Parado, DWB, dapat ito. Thank you very much sa report na yan. Parang every magkakaroon ng typhoon or mga... Kaya, pinapagalitan natin kaagad, lampasan yun. Hindi po kasi ako sanay na mawalay po sa family ko ng personal na siya na ibang kwento para safe and secure siya. Tapos, magtataka yung magulang, bakit lagi nag-iimbento ng kwento ang isang bata? So, kapag nagsisinungaling ang isang 11-year-old, ang iisipin muna natin, bakit siya nagsisinungaling? Does he feel safe and secure kapag nag-uusap kami? Gano'n na yung extent ng pagsisinungaling? Kumbaga sa eskwelahan ba, nagsabi na rin ang siguro na gano'n din po siya sa eskwelahan o sa bahay na po ito. Ibig sabihin, sa bahay po siya not being safe. Ngayon, kung nagsisinungaling din po siya sa ibang mga lugar, kagaya ng eskwelahan, doon po tayo kailangan magpa-guidance at tulungan siya to process kung bakit hindi niya kayang magsabi ng totoo. Bago po natin siyang husgahan na meron siyang na masama ang kanyang ugali. Okay, sa tatlo po ang basa nating messages today. Maraming pong salamat sa mga nag-message on stage sa 0919278000 at kay Teacher Tina Zamora sa Facebook page at sa YouTube page ni Teacher Tina. Magbabalik po ang safe space makalipas ang ilang paalala. Si Teacher Tina Zamora at gagabay sa'yo sa Safe Space. Basta AM, DZMM. Laro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo ba ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pias. Bingo Plus, bingo sa saya, basta panalo. Visit www.pagcor.ph/regulatory. Keep it fun at pagcor.ph. Responsible gaming at pagcor.ph. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Pag-ibig. Sinabi ko naman sa'yo, ikaw lang sapat na para sa akin. Tatagpay. Ang tagal nating pinagdasal to, Henry. Sa wakas binigay na sa atin. At mga kwentong no filter, may kasama kang makikinig sa'yo. Ako to, si Chang Ami. Kasama si Chang Ami Perez mula Lunes hanggang Biyernes. Anong
ating Emergency Operation Center na base na po ng red alert. Sabihin po, 24/7, meron tayong mga magbabantay sa buong Calabarzon. Nandito po sila ngayon sa ating opisina. Yung ating mga duty officers at the same time, real time po na kinukuha namin yung mga datos tungkol sa mga pag-uulan, lalo na yung mga direktiba na pinadala namin sa mga local government units at ng preemptive evacuation at saka yung pagpapatupad ng mga preventive measures at the same time yung pagbibigay ng mga IDs at saka mga informasyon tungkol sa nalalapit na pagdito pag-uulan. Opo, pero yes sir, bawal mo na ang mag-leave o mag-absent sa inyong mga tauhan. Wala po, dire-diretso po yung aming pasok dito ngayon at 24/7 po meron tayong mga detailed officers na galing po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. May sapat naman punto na kalanda kayo o siyang tanggapan ng OCD sa buong Region Torre. Sapat naman po, in-augment naman po ang tinutulong ng iba't ibang miyembro ng ating RLC Calabarzon. Ano ho bang area, bayan, o lugar sa sakop ng Region 4A ang inyong mahigpit na binabantayan dahil ito yung maaaring nakikita niyong mas malapit na malaki ang may dulot na perwisyo ng bagyong uwan. Saan dumating na? Ang pinaka-binabantayan natin yung pinakaunang tatamaan, ibig sabihin yung pinakamalapit bukod sa mata ng bagyo, yung Pulido Island, yung mga Reyna Island, yan, Nakar, at saka yung Infanta, Pulido Island, yung mga nasa Quezon po. At the same time, yung ating naitala na rin yung natin yung pinakamataas na level ng tubig sa Laguna Liga, binabantayan na rin po natin yung mga local government units sa Rizal, Laguna na nakapalibot sa Taaling. Ganun din po yung mga local government units, mga bayan na nakapalibot sa Taalig. Natitatlo po yun, binabantayan din po natin dahil doon po yung konsentrasyon noon ng Christine. Doon naman po sa bandang Rizal, bandang area po, malapit po sa dulo naman ng Quezon City, papuntang yung Rodriguez and San Mateo, dahil sila naman po yung binahan ng Quintaro Rodriguez. Opo. Well, speaking of Laguna Lake, ito yun pinlano na na-address. Sa pagbaha, isa lang po yan sa mga pwede natin gawin para maalisan yung pagbaha natin galing sa Laguna City. Makakatulong na malaki, ano po, kung ating mas mapapalalim pa dahil mas maraming tubig pa ang makakongrate niya galing sa mga bayan ng Luwing na Rizal at saka Quezon. Saka hindi lang po yan, pati yung mga tributaries, kasi meron 100 na ilog ang tributaries din yung mga pinanggagalingan ng tubig. So, ibig sabihin, yan din po, kailangan din natin mga siwaan at bantayan kung paano yung pagdali ng tubig doon mula sa taas. Ay, oo nga eh. So, pero kung kinakailangan sa dami ng tubig na yun, kung mababaw yung lawa, ay madali mapupuno. Aapaw na ba yan? Problemang malaki kagad yun, di po ba? Ano nga po, binabantayan din natin yung level ng tubig sa Manila Bay kasi doon po talaga hindi bababa ang tubig kahit sa Laguna Lake. At syempre po, kung mataas ang lalabas ng tubig sa Laguna Lake, papunta po ng Manila Bay, yun po yung makakalabas. That is correct, sir. Pansamantala, maraming salamat sa inyong pagbibigay ng informasyon at pagkakataong makipagkwento sa amin sa radyo sa TGWB. Mabuhay po tayong pare-pareho, ha? Maraming salamat po, Karen. Mabuhay po kayo. Ayun, Rayan Zaris Marquez, nakapagsalita ang Office of Civil Defense, North OCD, Region 4A of Calabarzon. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita! Mga kapuso, dahil sa matinding ulan dala ng bagyong Tino, marami sa ating mga kababayan sa Visayas ang naapektuhan ng mga pagbaha. Umikilos na ang GMA Kapuso Foundation. Mabagatid ang agarang tulong. Bukas ang GMA Kapuso Foundation sa lahat ng nais magpaabot ng tulong. Maaari kayong mag-deposito sa GMA Kapuso Foundation bank accounts sa Bank of Commerce, BDO, Land Bank of the Philippines, Metrobank, PNB, at Union Bank. Maaari rin magpadala sa Cebuana Lumiere o online via GCash, Shopee, Lazada, Globe Rewards, at Metrobank credit cards. Para sa karagdagang impormasyon, visit www.gmanetwork.com/donate. Magbayanihan tayo forever one with the Filipino.
Area para sa iyo. Sa Dynamite Channels 3 na Orange, Spotify, Apple Music, YouTube Music, and other digital stores worldwide. Kayo'y nakikinig sa Big Time Balita Super Radio DZWB Pantay Bagyo. Tuloy-tuloy ang ating Double B Bantay Bagyo sa Double B pa rin Big Time Balita. Kumain ka almusal kanina. Malabon, Ah. Marikina, Bakit? Pasig Akala ko umuwi si Lola mo. Nagsuspindi na po ng klase sa lunes dahil sa bagyong Alam ko umuwi si Lola, ba't di ka nagkain ng almusal? Dito sa Dos Cagaw. Karene, nadagdagan pa nga yung mga Ito naman ang almusal sa Coleng. na nagsuspindi ng klase para sa lunes. Wala nga ang almusal ni Coleng, wala silang almusal nila. ng bagyong Juan. Kabilang sa mga nag-anunsyo na ng suspension sa klase, Diyos ko, ay dahil ang umuwi ka sa pamalahan bahay, ng Marikina, pandesal Malabunan, si Lola, tsaka Pasig ano, City. Sakot ng kanilang suspension hindi ng iniwanan ni Lola ng pagkain? mga pampubliko at pribadong Pero nagsaing si Lola, may nagsaing din si Lola. Samantala, inanunsyo naman ni Marikina City Mayor Mancho Toro na suspendido na rin ang mga Nangyari sa Lola NSTP mo. classes at lahat ng mga school-related activities bukas, araw ng linggo, November 9. Okay naman ito, pinapayuhan ng mga lokal na pamahalaan ang mga residente sa kanilang lugar na manatiling nakatutok at sa mga mahalagang informasyon at anunsyo kaugnay nga sa magiging kalagayan ng panahon kaugnay nga po sa bagyong Juan. Ako, si Luisito Santos ng GMA Super Radio, DZWB. Dapat. Ito. Super Radio DZWB Pantay Bagyo. Ayon, dos hindi nakapakinig ang Malabon, Marikina at Pasig City nagsuspindi na po ng klase sa lunes dahil sa bagyong Juan. Siya pang report ang at tatanggalin mula sa GMA Integrated News. Nakahamda na raw po Department of Social Welfare and Development or DWD sa bagyong Juan. Tinutok ka ng GMA Integrated News, JT Soriano. Magandang hapon, JT. Karne, mga kapuso, sabi ng DSWD, hindi naman talaga sila tumigil sa ginagawa nilang paghahanda simula pa nang matapos ng pagpapit ang bagyong Sino sa Cebu at mabang bahagi ng Visayas. Pero matapos nga ang bagyong Sino, Karne, ay umabot na sa 204 ang bilang ng mga nasawi at 109 ang nawawala ayon sa Office of Civil Defense dahil sa bagyong Sino habang tuloy-tuloy ang relief operation ng DSWD. Pinakapinamaan ang Cebu ayon na sa OOCD at DSWD at sa briefing na ginawa kaugnay sa bagyong Sino pati na rin po sa paghahanda sa parating na bagyong Super Typhoon Uwan ng Office of Civil Defense ayon kay OOCD Deputy Spokesperson Castillo. Bagaman typhoon category lang ang dito, malala ang epekto nito lalo na po sa Cebu. At kitang-kita naman daw ito sa mga videos ng matinding pagbahang nakita natin sa probinsya. Ayon sa DSWD na sa spokesperson ay Dublao, naka-pre-commission na ang 1.95 million family food packs nationwide at tuloy-tuloy ang humanitarian assistance lalo pat naghahanda rin sila sa pagdating ng napakalakas na bagyong inaasahan na si Super Typhoon Uwan. Ang projection ng OCD at DSWD aabot sa milyong individual mula sa mga coastal areas na may turing na exposed sa Super Typhoon Uwan kaya matiling pagsisigyan ang paalala sa kanila. Dagdag ng DSWD, padala na sila ng mahigit 400 water filtration kits sa Cebu para maalis ang cholera, salmonella, suday at coliform sa mga win-win na sa mga matinding problema ngayon ng mga nasalanta ng bagyong Sino at bawat 15 na 20 liters ng unit 20 share bahagi sa 3 hanggang 5 pamilya. Ang pagbabahagi daw ng water filtration kit na ito ay may kasamang training at maintenance at ito raw ay safe at ito raw mismo ay sinilog ng Pangulong Marcos sa kanyang pagsisilang doon. Ang inyong kapuso, Nate Historiano ng GMA Integrated News, nagulat para sa Super Radio DZWB. Dapat totoo. Super Radio DZWB Pantay Bagyo. Thank you very much. Na-report na yun ng JP Soriano ang pinakamasakit na katotohanan. Yung mga tiga Cebu, hindi pa ho nakakatayo ng ayos dahil sa
sa perwisyong ibinigay at sinidulot ng bagyong si Tino. Habang nakalupasay pa mga taga Cebu, ito naman nagbabanta na si Juan. Siya naman ang nakadungaw at nagbabantang manalasa dito sa Luzon. Pagkagaling ng Visayas, lumipat naman sa Luzon. Mga kaibigan, sana naman magbago pa ang isip ni Juan. Oo, magbago ang isip at sana na may huwag na siyang manalasa sa totoo. Huwag naman, hirap na nga kami. Kung kailan pa naman magpapasko, naghahanda yung mga tao, pagsasalo-saluhan sa kapanganakan ni Jesus Christ, saka naman na namimerwisyo ang mga bagyo pa rin. Bakit kay ang ay siya, akalain mo yung Cebu, katakot-takot ang inabot na perwisyo. Katakot-takot ang daanahuan na mamatay. Sa Merinicras, ganoon din. Ang aking tanong, nung mapanood ng mga buwakaw, buwakaw na politikong ating inihahalal, at mga buwakaw na opisyal ng DPWH ang kanilang pagnanakaw at pangungurakot sa flood control racket. Kaya nararamdaman nila, kapag nakita nilang ang baha ay napakalaki, na dapat sana ay sila, ang ating sila, mga kaibigan, ang dapat pinoprotektahan. Hindi maprotektahan dahil ninakaw ninyo. Ay alamang kayo sa mga anak ninyo. Kaya kayo sa mga kumpare ninyo. Huwag niyong ipagmalaking magnanakaw kayo, mga buwisit kayo. Stay safe during this storm. Bye! Si Teacher Tina Zamora at gagabay sa'yo sa Safe Space. LCU na siya. Ako, parang binigyan na po ng opportunity po. Tsaka for HR po kasi ako, madali na lang po makakapag-share po. Nakasama lang. Guy ID. Magkano ang presyo ng barangay ID sa inyo, sir? Representative ng Bicol. Ang daragang magayuno. Eh, Morales. Kapagkuha mo ng NBI. Hindi. Parang additional na pagkakakilanlan lang na, di ba? Parang proof lang na taga-barangay nila. Oo. Teka doon. Pagkuha ka ng ayuda. Yan. Wala kami nang kukuha. Kasi nga kailangan mo ng patunay na taga-doon ka. Bakit ka naman bibigyan ng barangay ng ayuda eh? Baka taga-kabilang barangay ka, tapos ka lang sa amin na para sa amin naman yung ayuda. Sabi kasi mas madali kasi kunin yun kaysa ibang ID na need ng valid ID pa. Oo nga, di ba? Oo. Pero sabi ni Albert de los Santos, ang barangay ID noon daw sa Makati to, no? 20 pesos. Ngayon 30 pesos na. Mahal, pwede nang ano yan pang load. Pero yung barangay ID, di ba, yun yung parang ano Karton lang yun na hindi pa Ang laminated. karton lang. Ano Ano na ba sa siya? inyo? PVT na. Ay, may ba? Oo. Sa amin karton. Ba't So, yun? kung PVT naman siya, okay naman na yung 20, 30. PVT naman, oo. Sa inyo doon? Ganun din. PVC rin. Ano siyang ID Pangit daw ang picture kasi webcam. Papatayuin ka. Parang, Okay na yun, basta mayroon kang ano. okay na yun. O kaya ikaw magdikit. Kaya picture mo, picture recap. Picture recap, idikit mo. At paganda rin yung ano, yung mga ganyan na kapag nababasa. Kasi yung sa amin, hindi ko alam kung gano'n na rin sa amin Kasi dati sa amin ano lang yung karton, tapos may laki sa likod. At ayan po, ating usapang barangay ay Barangay. kanina pa, ano tayo pa yun? Ang kukulit na yun. Ano later? Mga kasamang hot. Maraming salamat po, ito yung kapuso Norilyn Templo. Yes, hindi mga kapuso, sabay-sama sa Onggang Sabado. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwala, mga kapuso. Umaapaw ang aming puso sa kaligayahan. Mga
pagkilalang tinanggap ng Super Radio D3BB mula sa hanay ng mga mag-aaral. Pagkilala mula sa Alta Media Icon Awards ng University of Perpetual Health System Dalha, Las Piñas. Super Radio D3BB itinanghal bilang Best AM Radio Station. Tony Aquino ng programang Suma sa Puso itinanghal bilang Best AM Radio Female Personality at sa itinaos na ikalawang Malabon Ahon Awards 2025. Best Malabon Ahon Radio Promoter, Pero Del Prado. Best Malabon Ahon Field Reporter, Alan Gatus. At Best Malabon Ahon Public Service Feature, ang Alam Niyo Ba ni Paolo Villena. Lubos ang aming pasasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala, mga kapuso. Mga kapuso, number 1 ang GMA Radio sa Mega Manila. Super Radio D3BB at nagunang AM station at Barangay MS 97.1 naman ang pinakasinubukang FM station. Maraming salamat, mga kapuso. Sa balita, yun ang aming panata. Super Radio 594, lagi na nakaaleto. Servicio, Super Radio 594, Kapatong Pilipino, lahat Super Radio. Servisyong totoo. Walang iniilingan, walang pinoprotektahan. Servisyong totoo naman, walang iwanan. Oras, 4 na minuto makalipas sa alas 4 ng hapon. Hatid sa inyo ng GMA Super Radio D3BB. Narito ang Super Balita sa Hapon. Super Balita sa Hapon. Ngayon ay araw ng Sabado, ikawalo sa buwan ng Nobyembre, taong 2025. Magandang hapon, ako po yung kapuso, Alan Gatus. Pinakamainit at pinakasariwang balita ang ihatid namin sa inyo. Ako naman ang inyong kapuso, Zen Obanil. Ito ang Super Balita sa Hapon. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, bagyong Uwan mabilis na lumalakas habang nasa bahagi ng Philippine Sea sa silangan ng Eastern Visayas. Metro Manila, inaasang makararanas ng malakas na pag-ulan bukas ng hapon. Mahigit 50 probinsya, apektado na ng bagyong Uwan ayon sa Office of Civil Defense. Klase sa ilang lungsod sa Metro Manila at ilang probinsya suspendido na sa Lunes dahil sa banta ng bagyong Uwan. Pangulong Bongbong Marcos nanawagan sa publiko na maging mahinahon pero maging alerto sa binabantayang bagyong Uwan. Napaka-traffic. State of National Calamity formal nang idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos dahil sa pananlasa ng Sa may bagyong tsura nito ni Pia, oh. Arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de Wala, la Rosa. pet-pet lang na. No? Kasi pwede siya maging super typhoon. O kahit man hindi siya maging super typhoon, kahit category 4 or 3 pa lang yan, malakas po ang hangin na dala niyan. Kaya meron na tayong 54 provinces na apektado nito as far as Region 1 hanggang Caraga, no? Dahil dito, Iniit ni Alejandro na dapat nang kumilos ang lahat ng apektadong lokal na pamahalaan para agarang gawin ang mga kinakailangang hakbang para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Nawagan kami sa mga disaster officials natin at iba pang mga lokal na opisyal na ipatupad na po ang mga kailangang hakbang na akma sa panganib sa mga lugar tulad ng pagbaha. No? Paghandaan natin yung pagbaha, paghandaan natin yung mga storm surges or daluyang ng bagyo or mga landslide o pagguho ng lupa.
Ang tinig ni Assistant Secretary Bernardo Rafaelito Alejandro IV, Deputy Administrator for Administration ng Office of the Civil Defense. Super Radio DZEE, Pantay, Bagyo! Mahigit 17,000 na barangay sa buong bansa ang nasa ilalim ngayon ng banta ng matinding pagbaha o pagguho ng lupa bunsod ng bagyong Uwan. Itong sinabi ni Dr. Kevin Garas, Senior Geologist ng Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. As of 2 a.m. today, may naitalang 17,131 barangays na posibleng magkaroon ng flood and rain-induced landslide sa buong Pilipinas. Lahat ng impormasyon ay binibigay po ng DNR-MGB sa ating mga lokal na pamahalaan, sa probinsya, city at municipality, sa pamamagitan po ng ating Office of Civil Defense. Dahil dito, inirekomenda ni Garas sa mga lugar na posibleng bahayin na ngayon pa lang ay magsagawa ng paglilinis o clearing operation sa mga ilog o sapa. Maagang paglilinis naman ang rekomendasyon para sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng pagguho ng lupa. Kung sakaling may mangyaring landslide, huwag po nating agad papalikin ang mga residente sa kanilang bahay habang wala pang assessment na ginagawa ang mga otoridad. Kailangan din po nating i-monitor ang mga road networks na may mga history na madalas na magkakaroon ng mga landslide sa mga lugar na ito. Para malaman kung nasa ilalim ng banta ng baha o pagguho ng lupa ang inyong lugar, maaari anyang bisitahin ang website ng DNR-MGB. Maaari po kayong pumunta sa MGB Geohazard Web Portal, www.mgb.gov.ph or sa Hazard Hunter PH ng GeoRIS DOST para po sa mga landslide and flood information sa ating lugar. Ang tinig ni Dr. Kevin Garas, Senior Geologist ng Mines and Geosciences Bureau ng DENR. Super Radio DZEE, Pantay, Bagyo! Pinaalalahanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang publiko na manatiling mahinahon at huwag maging kampante sa gitna ng banta ng bagyong Uwan. Ayon sa Pangulo, dapat handa ang mga pangunahing pangangailangan at manatiling nakaantabay sa mga ilalabas na anunsyo hinggil sa nasabing sitwasyon. Pagkatiyak ni Marcos, naka-full alert na at patuloy na nagbabantay ang lahat ng ahensya ng pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sinuspende na rin ang mga toll fee para sa mga emergency convoy at responder at may inilaan na din ng mga special lane para mapabilis ang pagresponde at paghahatid ng tulong sa mga high-risk area. Kumikilos na rin ang MMDA para panatilihing malinis ang mga daluyan ng tubig sa Metro Manila laban sa baha. Pinabuksan na rin sa mga mall ang mga parking area nito para makatulong sa mga sasakyan ng mga residente na madalas binabaha. Nagpapatuloy din ang preemptive evacuation sa ilalim ng pagkilos ng Department of the Interior and Local Government o DILG para mailikas ang mga residente sa mga high-risk area bago pa man tumama ang bagyo bukas. Samantala, inaasahan naman ng DSWD na tinatayang nasa 8.4 na milyong Pilipino ang maaapektuhan ng bagyong Uwan. Super Radio DZEE, Pantay, Bagyo! Nakalatag na ang mga family food packs ng Department of Social Welfare Development sa mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyong Uwan. Ayon kay Assistant Secretary Irene Tublao, tagapagsalita ng DSWD, mayroong halos 100,000 na family food packs sa Region 1 habang mahigit 148,000 naman sa Region 2. Sa Region 3 naman na mahigit 300,000 na family food packs ang naka-preposition kung saan 40,000 dito ang nasa warehouse sa lalawigan ng Anong tapos yung gawa dito sa 59,000 na daang family hari food na packs to? naman na nakahanda sa Region 4A o Calabarzon habang 104,000 naman sa Region 4B o Mimaropa habang mahigit 193,000 naman ang naka-preposition sa Region 5. Tungkol naman sa mga family food packs, pinakalat na rin ang mga mobile kitchen para sa dagdag pagkain at mobile command center sa Parang kaling bubutasin lahat problema ng- sa komunikasyon. Nag-alam na
natin na maiinteract kung magkakaroon ng challenge na naman sa pagpapadala ng impormasyon dahil mawawalan ng kuryente sa ibang lugar. So, dideploy na natin yung ating MCC. Ngayon din po, yung ating mobile kitchen ay ating din po pinadeploy na sa ating mga regional directors. Ito ay upang matiyak kapag nag-really bad things happen, talagang nakahanda tayo to assist MCs and make sure na yung pangangailangan sa pagkain ay agaran po matutunan doon sa mga bagay na. Samantala, tiniyak din ng kagawaran na sapat ang kanilang pondo para tugunan ang pangailangan ng bawat pamilya na apektado ng sunod-sunod na kalamidad. Kaya rin po ng DSWD na tumugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin na maapektuhan ng mga sunod-sunod na mga kalamidad. Sapagkat meron pa po kami around 1.9 family food banks na nakapreposition strategically across the country. Meron pa po kami standby funds. But alam niyo po, hindi natin Dapat pag gumagawa sa gabi, ating mga resources. So kaya nga po nagpadalaw na uli kami sa Department of Budget and Management ng another request for replenishment of our quick response fund para po hindi ma-interrupt yung pagpapahatid natin ng tulong. Ang tinig ni Assistant Secretary Irene Tublao ang tagapagsalita ng DSWD. Sumaradyo, DZWD, Pantay, Bagyo! Nakahanda ng iba't ibang ospital sa bansa para sa inaasahang pag-agupit ng Bagyong Uwan. Ayon kay Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng Department of Health o DOH, ang DOH Cagayan Valley Medical Center ay meron na ngayong mas malawak na kapasidad. Ininspeksyon na rin ang mga medical supplies sa nasabing ospital para matiyak na sasapat ito sa posibleng dagsa ng mga pasyente. Nakahanda na rin umano ang DOH Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center sa Ilocos kung saan nakaantabay wala na pa ang mga ata generator silang set bukod pa mga sa flag ibang na. paghahanda. Maganda na rin po ng mga sandbag na magsisilbing harang para mapigilan ang pagpasok ng tubig sa loob ng ospital. Nakaposisyon din po ang ating mga underwater pump para mapababa at makontrol ang level ng tubig sa paligid kung sakaling umabot na nga po tayo sa ganoong sitwasyon. Titiyak din po na may sapat na pagkain at inuming tubig sa mga ward na aabot hanggang 5 araw para sa mga pasyente at mga medical staff at iba pang empleyado ng ospital. Bukod sa mga nabanggit na ospital, sinabi ni Domingo na handa rin ang mga health commodities sa Batanes General Hospital, gayon din sa mga ospital sa Bicol Region. Kasama po dun sa mga nakaantabi na health commodities sa mga gamot, medical equipment, surgical mask, family hygiene at dignity kits, slim water containers, breastfeeding kits, at ang mga 4,000-liter water tanker po para sa emergency response. Tinututukan din po ng DOH Bicol ang posibleng pagtaas ng leptospirosis, diarrhea, at iba pang waterborne diseases na karaniwang nangyayari kapag may ganitong bagyo. Ganoon na rin po sa ibang rehiyon. Ang tinig ni Assistant Secretary Albert Domingo, tagapagsalita ng DOH. DZWD, Pantay, Bagyo! May alok na calamity loan ang pag-ibig para sa mga Ayun na naman naapektuhan ng sinasabi. miyembro ng Calamity loan. sunod-sunod na kalamidad. Ayon kay Jack Jacinto, Vice President for Public and Members Yan ang kaahon ng kababayad at ng concurrent Vice President for Strategic calamity Marketing loan. Group ng Pag-ibig Fund. Kailangan lang na nasa ilalim ng state of calamity ang lugar kung saan nakatira o nagtatrabaho at kailangan din ng loyalty card para roon papasok ang proceeds ng loan. Maring pumunta sa mga tanggapan ng pag-ibig o kaya ay mag-apply sa pamagitan ng virtual pag-ibig. Calamity loan, babayaran mo din naman. Mga branch, mga tanggapan po ng pag-ibig. Patong lang din sa loan mo, wala. Wala na sinahod. Ng mga aplikasyon. Hindi lang dapat ano na sana, bigay na sana ng gobyerno. para sa Oo. lahat ng buhay ng benepisyo ng Ewan ko ating ba mga itong ano miyembro. natin dyan? Ang tagal-tagal sa mga ganyang tulong, tapos maghuli ng mga korap na billion ang nakuha sa Pilipinas eh. ng pag-ibig. Hindi maaksyonan. DZWD, Pantay, Bagyo! Abutin pa ng Philippine Coast ilang Guard, taon. District North, Western Luzon, ang kanilang mga deployable response group sa iba't ibang lalawigan sa Region 1. Ito'y bahagi pa rin ng paghahanda Ito. sa posibleng epekto Parang walang ng gobyerno Bagyong dito. Juan. Ayon sa PIHA,
Oh, yung wala din. Dito ba sa paggagawa nila ng kalsada? Oo. Kasi Paano sila nakagawa ng nakakuha ng permit ng gagawa sila ng kalsada ngayong oras na to? parang wala man lang ano yun, no? Oh, tapos walang kano no? Nagkalat yung mga equipments. Para masiguro Kung saan lang Walang balita na parang may anong Hindi, gagawin. saka usually kapag ka ganyan, kasi asphalt yun, no? May asphalt yun. Dapat yung gabi. ang buhay at ari-arian ng publiko. Tapos doon pa lang sa unahan, no? Nakaano yung may barrier na. Disaster response. Super Radio DZWB Pantay Bagyo. Parang madali, parang may gustong pagtakpan din yata. Pero private yata ito eh, napo. Private kasi. Yun lang. Ano to eh, bilyar to eh. Kay Villar. Ito ang sinabi sa palayan sa Super Radio DZWB ni Rayan Eric Marquez, Yun nga. ang tagapagsalita ng Pag private, wala tayong magagawa. Nakikidaan lang tayo. Buong babaan ng Cavite. Mga Bilyar. magbabantay sa buong Calabarzon. Nandito po sila sa aming opisina. Yung ating mga duty officers at the same time, meron tayo na kinukuha namin yung mga datos tungkol sa mga pagkukulang, lalo na yung mga direktiba na pinadala namin sa mga local government units Sa dami ng sasakyan na yan. Tapos bibigay nila yung kukunin nila yung kalahati ng kalsada. Ka-traffic talagang yun. Pero na tayo magagawa. Private. Grupo Pilots, Bayan ng Rian at General Dakar. Binabantayan din ngayon ang 13 bayan na nasa paligid ng Taal Lake. Grabe yung Gayon sa din ang mga Cebu, lugar na ano. nasa palibot ng Laguna Para siguro Lake. madaming nang mamining din doon. Ba't grabe ang baha? Saan? Sa Cebu? Oo nga yata. Parang madaming lugar din na parang ano, no? Inanuhan, yung ipapagawa pala na ano, condo. na nakapalibot Yung sa yung condo na parang rice terrace yung itsura. local government, mga bayan na nakapalibot sa Tapos yung mga puno ay bundok yon sa bundok. Tapos inano yung mga puno. Kinalbo. oo. Yung mga puno. Kaya sobrang bilis na ano ng tubig doon. No, grabe kung nakita ko yung mga bata, nagkalat ng bangkay. Sa ano yun? Mga ano talaga pinapagawang kondo. Yung karaniwang mga pabahay ay bundok na ino na lang. Opo. Oo, yung bundok na pinatag lang na. Sa Emergency Operations Center. Nagsagawa na rin Magandang sila GMA ay ng bundok. pre-disaster risk Bahay assessment kasing ate para ko din. matukoy ang mga posibleng maapektuhan ng bagyo. Bundok na ano, dami ng bahay. Sa mga natalakang pre-disaster risk assessment ay yung mga susceptible areas for rain-induced landslides and flooding. Halos Nakapag-establish bundok din na. din po tayo ng mga scenario building dito po sa ating core group meeting na ito para po mapaigting din po yung ating paghahanda dito sa paparating na sakuna. Naitalakay din po yung pre-positioning at last deployment po ng Dami ating namang mga ano uniform naman. personnel para po sa mga most likely affected areas natin dito sa Region 2. Tapos paggabi sobrang dilim. Wala pang kautusan. Oo nga. Evacuation. Ang dilim na dito sa gabi. Sinabi ni Aison na Ang maaari dilim nga ng dito, nakasabi ko magpagawa naman doon. Ang dami-dami village na lalo na sa mga ano lugar eh. na natukoy ng Ay, MIND ang dami Geosciences ano. Bureau na mataas ang panganib sa pagbaha at Trabaho pagbuo yun ng ah. lupa. Yung nandun sa unahan, sobrang tagal na yung taon lang nakalipas yun. Di pa rin Kaya na rin po ng ating mga LGUs dami ang binubutas-butas dito. para po mapaigting po yung safety at seguridad po ng ating mga Kapag residente. napasok ako sa MCX, yung daan ko. Ngayon lang ulit ako dumaan dito. OCD Region 2. Sinundo ko pang pangangkin ko na. Preemptive evacuation isinagawa sa coastal town sa Isabela bilang paghahanda sa bagyong Uwan. Ang detalye ng balitang yan, Villar ihatid City. din yung federasyon ng GMA Yaman Integrated talaga eh, no? Kahit saan yan, meron ganyan. Villar City. Pag sa MCX ka daan, meron ulit yan. Sa Isabela bilang paghahanda sa pagsubuan ng mga pinatili sa Isabela Vice Governor Rico P. sa kanyang mga kababayan na sumunod para na rin sa kanilang kaligtasan. Bawat ano yan, bawat departamento din yan. Yung mga tagong ano yan. PRMO, apat ang Big head. coastal town ng probinsya na DN, binabantayan kahit at DNR. pinatigil Merong mga ano yan. Pananan, Inilacan at Makunakon.
nagpadala na rin ng mga rescue team at mga kagamitan sa mga critical areas at mga lugar areas. Dami mga tagong pera. Pag-apaw sa Cagayan River na nagpapalubog sa mga komunidad dahil mga residente na malapit sa ilog ang naghahanda na rin ibigas. Kapag hindi nagbago ang direksyon ng bagyo, isang DPWH, madali ka talaga makakaano dyan. Eh, ano ka lang na contractor eh, kamag-anak mo pa eh, di talagang tiba-tiba ka talaga. Gagawa ng project, tapos kung may-ari mo lang din yung ano, yung mga pagkukuhaan mo ng mga materyales. Sa pagkaw ngayon dahil sa bagyong Juan. Ang detalye naman ng balitang yan, dihatid ni Luisito Santos. Luis? Nakakasambat ng din mga politiko. Nakasabibok ng advisory, yan ay salita lang inaasang pagtahap ng pagbubuan sa Bicol Region na may dalang hanggang sa 450 na ulan hanggang bukas. Inasa ng Bicol na magkritika ito ng volcanic sediment flows o nahar, hindi ng mga body spring flows, Kung gaano ka-traffic dun sa uno, huwag naman dito. Doon lang naman din ang ano. Dahil sa ginagawang Asphalt to eh, no? Ang weird na ano. Ga-asphalt na ganito oras. Super 8 DZWB Pantay Bagyo. dito no? Apo. Susunod sa Super Balita sa hapon, panibagong storm surge warning o banta ng Danuyong inilabas ng Pag-asa bunsod ng Bagyong Juan. Kono, sumiklap sa 3 palapag na apartment sa Baclaran sa Parañaque City. Arrest warrant laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa inilabas na ng International Criminal Court. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla de la Rosa, wala pang tugon dito, Malacanang wala namang natatanggap na opisyal na komunikasyon. Yan at iba pa mga balita sa pagbabalik ng Super Balita sa hapon. Oras, 28 minuto, makalipas ang alas 4 ng hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. My creation reflects how powerful my life has been, and I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rene Salud, ang inyong Ito palang paradahan ng tricycle nyo dito na. kahit kayo na ako, Walang maayusan, basta dyan na nakaraan. makipagsabayan. Life is beautiful with the MX3 capsule. Maraming ano dito. Ano ba yung kolor? Color. Oh, kasi ano, looban na to eh. Kung baga private property na, wala nang karapatan ang mga ano dito, mga huli. Sa paggagamit ng Jessica, tutuloy natin kung paano nagbibigay ng pag-asa at pagbabago ang agham sa ating mga kababayan. Ito din gawa-gawa na ng lalim to dati. Tapos ito, sobrang lalim to dati. Tapos lagyan ng ganyan. Tapos yung naulan, nabaha pa din. Lalim to dati. Pag-ganun na pag-ganun din dati. Pero at least Oo, konti. napataas naman Oo. na konti. Kaso nga lang, nakailang ayos din yan. Nakaraan inaayos yan eh. Kasi nga, parang bumababa, nag-aano na siya. Di magandang pundasyon. Oo. Kaya inayos agad eh, kausuhan pa naman nung flood control nung mga ano na yun. Pwede, pas sila mag-ayos. Para di masilip. Ilang ano ang lupa sa pinakamadaming project ha? Na flood control. Di pa yata, Sa Parañaque ata. nakatuon pa lang yata sila ngayon sa Bulacan eh, no? Grabe. Gawing flood control project pero sobrang baho. Kaya, Yung sa Parañaque, Diyos ko. malamang, yun din ang sinisilip nila sa Cebu, di ba? Yung Oo. may flood. Pero hindi, talagang marami talaga yung tubig eh. Hindi talaga kakayanin na ng ano yun. Kumbaga, kalikasan na yun talaga. Parang ano na din kasi ang Cebu eh, parang Manila na sobrang commercialized na din. Yung ano talaga doon, yung pagkakalbo ng bundok. Yun na Oo. talagang ano doon. Malaki kasi yung ginagawa ngayon doon, yung talagang high-rise mga condo. Mm. Pinapatag yung mga bundok.
Service sa pinagkakatiwalaang news organization. Cebu, mas malaki pa nga yata yan sa Manila eh. Ang bilis talaga ng tubig, pero yun. Kahit konting ulan nga lang ang ano, basta may bundok, hindi mo malayan talaga. Ang lakas na ng tubig. Kayo'y nakikinig sa Super Balitas. Nakakatakot pa naman yung ganyang bahabahan. Bantay, Bagyo. Bagyo-bagyo. Tapos wala kang stuck sa bahay. Ang bahay niyo pa, itagpitag. Kawawa yung mga bata. Mga lokal na pamahalaan dito sa Metro Manila sa posibleng epekto ng bagyong Uwan. Ayon din Magagaling sa Manila mga tao Council dito President at ng San Juan City Mayor Francis Zamora, lahat ng mga local government unit dito sa National Capital Region ay may mga Nakakatakot yung daanan ng masangit-sangit ka ng ano dun. kabilang na rito Mga ang bata. mobilization ng mga rescue vehicle at equipment, ngayon ang Dami rin ano pagkakalimutan dito, ng mga resultan sa sakit. sa mga evacuation Punta ka center. ng San Pedro. Nagagawa na rin ang paglilinis sa mga daloy ng tubig, ngayon din ang Resultan dito pagpupukol sa ka mga ano, sanga ng San puno Pedro. at pagkakagawa naman ng information dissemination sa publiko. Muntinlupa bayan. Nakahanda na rin magsagawa ng evacuation para naman yan sa mga residenteng naninirahan malapit sa mga daloy ng tubig na mga itiniglarang danger Mataas na nga to, pero pag naulan, grabe ang baba dito. Baba din. Naabot na ng ano. Taas nito ha. Oo, mataas to, naabot. Pero pag ano na nga, pag tumigil ulan, mabilis din siyang Ah, mawala. bumaba. Ibig sabihin, nabubulunan ang ano, ang kanal. Hindi, ano po, siyempre kasi sobrang lakas lang ng ulan. Oo. Na ano din siya, nalagpas ng gutter ang tubig. Yung ano na yan, lagpas. Tapos sobrang lakas ng ano, agos. Kawawa yung mga nasa baba. Kasi sa Oo. kanila bumawagsak yung ano. Doon talaga ang pagsakan. anibersaryo ng insidente. Ang detalye naman ng balitang yan. Tag-isa lang kasi ng dingding yung mga bahay dito. Kaya pag natulog din sa kabilang bahay, tutulog din sa'yo. Wala problema sa bahay namin. Ang kaya pa finishing na ako eh. Nalasot pa rin yung tubig. Sa panalangin ng mga Pilipino, ang mga nasawi hindi lamang sa mga kalamidad, kundi maging sa matrahedyang likha na Ang mga motor pa dito ay nakabomba yung ano. Yun lang ang problema dito, maingay yung ano. Nakabomba yung mga tambutso. Alalahanin rin Sobrang kaya mga ingay. lugar na matinding na salanta na kamakailang bagyong Tino, kabilang na ang Suluan Island, Comonhon Island. Ako ba? Bakit may mga gumagawa ng ganyan dito? Hindi sila makontento sa ano? Gusto nila talaga yung paingayan ng todo yung ano nila. No? Ayos na pagkiwa ng lupain, mas matibay na pagsasanay sa Siguro ay disaster nakakaganda preparedness ng at tapat na pangangalaga Para sa akin, hindi. Nagmumotor din ako pero ayoko nang maingay. Diyan lang ako sa may ay puno. maging pagkilo upang bawasan ang peligro. May puno. Ibangon muli ang nasira May at estate. tulungan ang bawat isa. Ang mga Huwag na itong pinuno, pamangkin. siyentipiko, Kawawa naman mag-isa sa bahay ay magsasaka at magbabagyo. ay Naku, eh mag-isa. Ganyan lang kabata. Walang kasama. Naku, delikado Mga naman po yun. nakain to. Dito lang ako. Ah. Kaya inawi ko. Delikado po. Ganyan. Dapat may kasama lagi. May nagtatrabaho yung lola eh. Dahil ang nanay nito ay kapatid ko. Ay kaso ay ibisyo. Ayan, na-drop na natin sila. So maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat. God bless. Paalam po.